Okay guys, so again, Sir Kuing here. Sasabing, wag na wag kang bibili ng Magic Sarap o kahit na anumang seasoning mix. Dahil ang tunay na sarap, sa akin walang malalasap. Okay class? So start natin class yung module 1. Uh-huh. Share ko lang yung screen class. Ayan. Okay. Start natin class sa module 1. So, ganyan lagi class, more or less ang pinaka-start ng module, definition of terms. So, yan. Class, define natin theory. So, technically, ito yung pinaka-formal definition natin ng theory. Na may class para siyang isang accepted fact. Ganun. Okay? Kumbaga medyo, ano siya, close to a fact na. So, theory of structures class, yan. Pinag-uusapan natin sa theory of structures class, ito. Yung mga shear moment, deflection, ganyan. Parang all about structures. Okay? Structural analysis class, yan. Parang pinapredict natin yung performance ng isang structure. Okay? So, more or less class. Yan, huwag tayo masyadong mag-dwell dyan sa objective type. So, yan yung tatlo. Okay? So, next start natin class, more or less, pag-usapan kasing structural analysis, ang pinag-uusapan natin dito kasi is yung equilibrium. Kumbaga kasi class, pag sinabi mong equilibrium isang object, dami kang, parang yan yung pinaka-important concept. Kasi marami ka class mahuhugot na, dito, formulas. Okay? So, basta structural analysis class, andyan yung principle ng equilibrium. Kasi kumbaga class, pag-usapang equilibrium, yun nga, dun mo hinugot lahat ng parang formulas na gagamitin mo para ma-solve yung iba't ibang support reactions. Okay? Yun nga, as I said class, yun. Meron tayong formal definition ng equilibrium class. So more or less, magiging equilibrium daw class yung force system kapag yung resultant niya is equal to 0. Okay? So parang yun na class yung pinakauna nating formula. Ito. Dapat class, summation ng forces, laging equal to 0. Okay? So ganyan yung equilibrium class. So again, yun, no? So yung equilibrium natin, equilibrium. Okay? So again class, yung pinaka-definition yan, dapat yung summation of forces natin class or like yung resultant natin laging equal to 0. Okay? So mangyayari, yan yung pinaka-definition natin. So kung titignan nyo class, yan ay rin yung isang formula natin. Pero at some point kasi class, yung forces natin, di ba pwede yung maging horizontal? So parang masisplit yan sa tatlo class. So magkakaroon tayo out of that one formula, masisplit sa tatlo. So meron tayo class summation of forces horizontal. So yung force mo pag naging horizontal, dapat 0 siya. Tapos class pwede rin niyang maging vertical. So dapat 0 rin siya. Tapos class pwede rin siyang umikot. So dapat 0. So, technically class, ito yung tatlong pinakaalam natin. So duman naman kayo sa statics tas mechanics class, no? So na-meet nyo na yan. Yan yung parang tinatawag natin class na equilibrium equations. Okay? In a way class, formulas na rin sila. Okay? So yan class yung tatlong yun. Gets ba? Okay? Tapos class, next step natin, pag-usapan natin yung ito. Yung types of structures natin. Okay? So, bali meron tayong pinaka 3 major types class na structure. Meron tayong tinatawag class na truss. Meron tayong beam. Tapos meron tayong class ng frame. Yan. Okay? So, medyo quickly define lang natin class. So, again, meron tayong 3 types ng structures. Una class, meron tayong ng truss. Meron tayong class ng beam. So, meron tayong ng frame. Okay? So, ang pinaka-distinct class, so ang definition natin ito, meron tayong formal definition ng truss. Pero technically class, basta nakakita ka ng structure na meron triangle, truss na yun. Okay? Pag beam naman class, kung titignan nyo, straight member daw siya. So, basta nakakita ang class ng parang straight member, beam na yun. Okay? Tapos, pag frame naman class, in a way, parang magpinsan kasi si beam tsaka si frame. Pag frame kasi class, parang ganyan. In a way, hindi siya truss, hindi rin siya beam, frame siya. Okay? Kumbaga walang triangle class, tapos hindi siya straight. Gets ba?
So, ganun yun. Okay? Ano pa ba? Yan. So, ang isa pang definition natin ng trust class, yan. Yung forces daw dapat nating class, nasa joints. Okay? Pag beam namang class, completely analyzed daw siya. Parang masasabi mong completely mong na-solve yung beam class kapag na-solve mo na yung axial, yung shear, tapos yung moment diagrams. Okay? Tapos lastly class, yun nga magpinsan yung dalawang yan. So, parang same rin sila. Parang pinaka-definition kasi class ng frame, pinagtagpi-tagping beams lang yan. So, in a way, ganun. Okay? Tapos, yun class, medyo marami tayong dito, objectives. Pag-usapan lang natin class, anong mangyayari kapag kinat mo? Pag nag-cut ka ng trusses. Okay, so again class, ganyan itsura ng truss. Pag nakita class, yan yung pinaka-distinct characteristic niya class. Pag nakita ka ng triangle, truss yan. Okay? Pag-usapan natin class, anong mga forces ang lalabas kapag nag-cut ka? So kung titignan natin class, pag-usapang truss tayo, kung titignan nyo, meron daw tayong X, Y, tsaka Z. Okay? So more or less class, ang mga internal force ng truss, dalawa lang yan. Meron lang tayong force class na parang parallel dun sa member. Okay? So, ang itsura niya class, so kung titignan natin class yung X, tapos yung Z, parehas yan, no? Pag kinat mo siya dun, kinat mo siya dyan, may lalabas na force, isa lang. Okay? At both ends. Okay? Dapat again class, parallel siya dun sa member. Same class dito sa Y, so titignan mo yung Y class, ganyan. Pag kinat mo dun, kinat mo dyan, yan, may lalabas tayo na force na ganyan. Laging ganyan lang class. Never siya class na magiging perpendicular or diagonal. Lagi siya class parallel dun sa member. Okay? Tapos class, dalawa lang siya. Dalawa lang yung orientation niya. It's either lang class tension or compression. Okay? So pag tension class, kung titignan nyo away, parang away lang siya from the member. Pag compression naman class, towards the member. Okay? So pag tension class, parang ipupull away niyo yung member. Pag compression, i-compress niya. Okay? So, ganun. So, move on tayo class. Bilisan lang natin. So, ganito naman class ang itsura ng frame. Again class, sabi ko nga, parang pinagtagpi-tagping beams lang yan. Okay? Tapos same sila class. Again, ang pag nag-usapan natin dito, pag kinat mo somewhere dito class, yan. Pag kinat mo somewhere dyan, for every cut class, may lalabas na tatlo. Okay? Isang axial, shear, tsaka moment. So, kung titignan nyo class, same sila sa beam. Yan. So, pag nag-cut ka doon class, again, may tatlong lalabas. Axial, shear, tapos yung moment. So, defining natin class, i-define natin yung tatlo. So, ang normal force class, more or less, ang difference lang ng tatlong yan, ito, sa direction nila. Okay? So, pag sinabing normal force class, ibig sabihin parallel siya dun sa member. Kapag yung shear naman class, perpendicular siya dun sa member. Tapos pag moment class is parang nagro-rotate siya. Okay? With respect to the member. So, kung titignan nyo dito class, yan. So, ito yung ating actual force or normal force. Titignan natin class, parallel sa member. Yung shear naman natin class, lagi yung perpendicular dun sa member. Tapos yung moment natin class, kung titignan nyo, laging paikot. Yun lang naman yung mga differences ng mga yan. Okay? So, madami-dami tayong medyo objective type dito. Tapos class, meron din tayong ganyan. Parang i-discuss lang natin class kailan naging equilibrium yung 2 tsaka force. 2 tsaka, so usapang equilibrium pa rin tayo, no? Kailan class pwedeng maging equilibrium kapag 2 force members or 3 force member? Technically class, unahin natin yung 2 forces, tapos yung 3 forces. So sabi dito class, magiging equilibrium lang daw class ang 2 force member kapag yan, collinear sila. Okay? So, yun lang yung class. Dapat collinear lang sila. Belongs to the same line. Okay? So, kung titignan natin class, ito. Yan. Naglalaban lang natin dito class. Kapag collinear sila, pwedeng maging equilibrium yung dalawang force na yan. Kapag hindi sila class at the same line or hindi sila collinear, walang pag-asa maging equilibrium yan class. Unless 0 to,
So, 0 rin yun. Maging 0 silang dalawa. So, parang ang nangyari, hindi rin lang sila nag-exist. Okay? So, parang never class talaga maging equilibrium yung dalawang force na hindi collinear. Okay? Tapos with regards naman class sa 3 first member, sa 3 first member naman class, magiging equilibrium lang sila class kapag parallel sila or concurrent. Okay? So again class, yun lang yun. So again, may chance maging equilibrium sila class again kapag yun, parallel sila or concurrent. So pag sinabing concurrent class, parang meron silang common point of intersection. So else class, walang chance. Again, magiging equilibrium lang sila class kapag nag-zero yung tatlo or like yun, pag wala sila, they don't exist. Something like that. Okay? Yeah. Technically, yun lang class yung intro natin ng equilibrium. Okay? So ito na talaga yung pinaka-topic natin ngayon class. Tinatawag tayong determinacy of structures. So pag-usapang determinacy of structures class, mahalaga to. Kasi supposedly class sa subject natin, para malaman mong, parang ang pinaka-use niyang class is para malaman mo kung solvable ba yung problem. Kumbaga kung magsosolve ka ba o hindi. In a way class, ito yung pinaka-unang step natin lagi. Kailangan mong malaman class kung ano yung determinacy ng structure. Determinate ba siya or hindi. Okay? So pag-usapang determinacy of structure class, so move tayo dito, no? More or less, determinacy. Okay? So pag-usapang determinacy class, dalawa yan. Meron tayong determinacy class, tapos meron tayong stability. Stability. So kumbaga class, kailangan natin i-check yung dalawang yan. Okay? So, pag-usapang determinacy class, dalawa lang yung options natin dyan. It's either class yung structure mo is determinate or indeterminate. So again class, it's either determinate, or indeterminate. Okay? Pag stability naman yung pinag-usapan natin class is either stable lang siya or unstable. Yan. Okay? So, define lang muna natin class. So definition, yan. Technically, again class, ang pinag-uusapan lang natin with regards to determinacy of structures class, it's una, yung stability niya, tapos yung determinacy niya. Okay? So again class, pag sinabi natin as a whole class, ang definition stability class is yan. Yung parang tipong pag tinulak mo class, parang elastic. Yung pag naglagay ka class ng load, parang babalik siya sa original form niya. Okay? Pag ganun yung nangyari class, stable siya. Unstable naman class, yan yung pag naglagay ka ng load, parang yun, di ba, magde-deflect yung ating structure, tapos hindi na siya babalik sa dati. Pag ganun yung nangyari class, unstable siya. Okay? So mas mahalagang i-tackle natin class yung determinate at yung indeterminate. So pag-usapang determinacy class, again, determinate, ito yung gusto nating mangyari class. Kasi pag na-prove mo class na determinate yung structure, yan, kaya mong i-solve class yung external reactions niya gamit lang yung equilibrium equations, yung tatlo. Gets ba? So again class, pag sinabing determinate, kayang-kaya mo to class i-solve gamit lang yung summation of forces horizontal, summation of forces vertical, tapos yung summation of moments. Okay? Kapag naman class sinabing indeterminate, yun. Never class, ito na yung kahit mag-tumbling ka class, hindi mo masosolve yung external reactions niya. So gagamitan natin to class ng higher computation. Okay? So kung papapiliin ka actually class, in terms of solving, mas magandang determinate. Kasi class, kayang-kaya mo na siyang isolve gamit lang yung equilibrium equations natin. Pag indeterminate kasi class, ito medyo malala na siya. Gagamit na tayo ng higher class. Itatakil natin yan after midterms. Something. Okay? So, ganun class. Again, simplifying class. Pag sinabing determinate, kaya ang isolve gamit lang to. Pag indeterminate class,
kahit anong tumbling mo dito, manipulate or something, class, never mo masasolve yung reactions. Okay? So with regards class to stability, kalimutan na natin to. Kumbaga class, sasabihin lang natin kung kailan naging unstable. Pag alam natin class na stable na yung structure natin, no need to tell. Kumbaga, you just have to mention na unstable siya. Okay? So parang yung mga sagot natin class is either determinate or unstable, indeterminate or unstable. So pag sinabi mong determinate class, matik stable na yun. Gets ba? Okay? So again class, ang pinaka-gist ng gagawin natin dito, kailangan natin class i-classify ang isang structure into yan. Sasabihin natin class kung determinate ba siya, indeterminate ba siya, or determinate and unstable, indeterminate or unstable. Okay? Again class, ito scrap na natin. Kumbaga class, pag sinabi mong determinate, sa klase natin class, understood, stable na siya. Pag sinabi mo class na indeterminate, understood, stable na siya. Okay? Kumbaga class, kailangan lang natin i-mention the moment class na maging unstable siya. Gets ba? Okay? So, paano natin class malalaman? So, paano natin malalaman class kung determinate ba siya or paano natin classify isang structure class? So, meron lang tayong tatlong steps. Okay? Yung una class, kailangan mong malaman ano yung type ng structure. Structure. Kailangan mong malaman kung ano yung type niya. Tapos class, ano yung formula. So, meron tayong formula class, meron tayong parang determinacy equations para malaman natin or ma-prove natin class kung determinate or indeterminate. Okay? So, yung determinacy equations. Okay? Tapos class, yung 3, yun. Parang i-substitute mo na. Makuha mo na class yung conclusion. Okay? So again class, sa classifying ng structures, tatlo lang yan. Una class, kailangan mong malaman anong type siya. So beam ba siya, frame ba siya, or truss. Okay? Tapos dito class, kailangan mong alamin kung ano yung formula corresponding to yan. Okay? Tapos dito class, malalaman mo na kung ano yung sagot. Gets na? Okay? So unahin natin class. So kung titignan natin, yan. Dapat alam mo lang kung ano yung formula. Kumbaga class, pag alam mo na kung ano yung type ng structure, yan, dapat memorize more. Online naman tayo. Supposedly class, dapat memorize mo kung ano yung formula corresponding to each type of structure. Okay? Madali lang dito class. So again, tatlo lang naman types of structure natin class, di ba? So it's either lang class, it's either a beam. So it's either beam lang siya, frame siya, or truss. Okay? So, dapat alam mo lang yung formulas. So, ito class yung formula natin. So, sa memorization kasi class, dalawa lang yan eh. Either paulit-ulit mong isulat para ma-memorize. I-gets mo yung meaning para ma-memorize. Pinaka-favorite ko dito class, gawin mo ng kwento para ma-memorize. Okay? Yung sa beam class, kung titignan nyo, simple lang yan. Ang formula natin class dyan is R is it equal to 3 plus C. Okay? So, bandang dyan class, supposedly, madaling i-memorize yan. R, 3 plus C. Okay? So, para mas madali siguro class, isipin nyo lang, ito yung number of reactions, ito yung tatlong formula natin class, di ba? Meron tayong tatlo, yung universal. Tapos, meron tayong tutulong sa kanya. So, pag beam class, R is it equal to 3 plus C lang siya. Okay? Pag frame naman class, ito yung formula niya. Gitna. So, pinakamahaba yung frame class. Okay? So, para ma-memorize yung class, tandaan lang yung kwento ko. So, ang kwento natin dito class, tandaan nyo si Mr. JC. So, Mr. JC. Okay? So, si Mr. JC kasi class, pina-frame niya yung birth certificate ng tatlo niyang junior. Okay? Pagdating ng panahon class, magkakaroon siya ng tatlong manugang, tapos yun na yun. Kaya plus tas yan. Okay? So, yan yung formula natin class. Gets ba? Ganun lang yun. Si Mr. JC class, pina-frame niya yung birth certificate ng tatlong junior. Bracket niya pina-frame yun class. Kasi proud siya class. Meron siyang tatlong junior. Okay? Sa trust naman class, ang tatandaan lang natin si Mr. J. Okay?
Bakit Mr. J? Si Mr. J kasi class, pag umuulan, magtiwala ka lang sa kanya. Pag nilamig ka, okay? Kasi lagi siyang may dalawang jacket. Okay, tapos yan. Okay? So again, class, pag trust, tatandaan lang natin si Mr. J. Magtiwala lang tayo sa kanya, class, pag umuulan at malamig. Kasi lagi siyang may dalawang jacket. Okay? So technically, class, yan na yun. So again, ang first step lang natin, class, dapat alam mo kung ano yung type ng structure, tapos ano yung corresponding formulas for each structure. Tapos, class, gamitin mo na yung formula para makuha yung sagot. Okay? Gets ba? So supposedly, class, ang pinakamahirap dito is yung memorization ng formula. Pero since open notes naman kayo pag nagki-quiz kasi nasa bahay lang tayo, parang madali lang. Okay? So again, class, third step, dapat alam mong gamitin yung formula natin. So para malaman mo, class, kung paano gamitin yung formula, dapat alam mo kung ano yung definition ng R, ano yung M, ano yung J, tapos ano yung C. Okay? So kung titignan mo dito, class, sa baba, dito yan. Andyan yung notations natin. So pag sinabi yung R class, yan yung external reactions. Pag J class, yan yung joints. Pag M class, ito yung members. Pag C, ito yung compatibility equations. Okay? So unahin natin class yung J. So again, class, pag J, yan yung joints. Technically, class, lahat ng supports joint yun. Okay? Tapos yung members class, more or less, related siya dun sa joints. Kasi ang definition natin class ng members, ito yung segment in between joints. Okay? So kumbaga class, pag nakita ka, sinabi mong joint yan, joint to, lahat ng member sa gitna niya, ito na yung member. So yan yung joint, joint, ito yung member. Okay? So kung titignan nyo class, mamaya makikita nyo, magbibilang lang tayo yan. So i-guess nyo lang. So goods na tayo class, na-define na natin ang member, na-define na natin ang joint. So ang next na-define natin class, ano ang reactions? Okay? So dumaan naman na tayo sa statics tapos sa mechanics. So alam na dapat natin class yung ano reactions. So ang reactions natin class, ito lang yun. Okay? So, technically, class, meron lang tayong tatlong reactions. Supposedly, may pang-apat. Tinatawag natin, class, na free end. Free end, class. Overhang. In a way, class, support rin yan. Free end. Yung ang notation niya, class, is yan. Kumbaga yan. Ito, class. Ito ang free end. In a way, class, ang free end yan yung walang support. Technically, support na rin siya. Anyway, class, ito yung tatlong supports natin. No? So, meron tayong tinatawag, class, na roller support. Meron tayong ng hinge or pin. Parehas lang yun, class, hinge or pin. So, meron tayong ng fixed. Okay? So, ang papakialaman lang natin dito, class, ilan yung reactions niya. So, ang notation natin, class, ang itsura, class, ng roller support is yung bilog. Okay? I-gets natin, class, ganito yung itsura ng review na lang to, class, no? Kasi dumaan naman tayo statics tas mechanics. So again, class, pag roller support, alam dapat natin isa yung reaction niya, class. Tapos ang notation niya, class, ang diagram niya is bilog. Okay? Reaction niya, class, laging perpendicular dun sa surface. Okay? Pag yung support naman, class, laging dalawa yan. Ang notation natin dun, class, is parang ito, triangle. Dalawa yan, class, isang horizontal, isang vertical. Okay? Pag fixed support naman, class, parang kinuha lang natin yung hinge, tapos lagyan natin ng yan, rotational na reaction. So, ang notation natin dito, class, is parang ganyan. Yan. Okay? Technically, class, itong link, parang under yan, class, dun sa roller. Kasi, ang itsura lang yan, class, is isang support. Isang reaction, kumbaga. Okay? So, pag link, class, yan yung mga cord cable or rope. Okay? So, okay na rin tayo, class, sa reaction. So, ang pinaka, siguro hindi natin magigets dito, class, is yung again, class, yung reaction natin, ang definition natin dyan, yung external supports. External reactions, okay? Yung C kasi, class, kung meron tayong external, meron rin tayong internal. So, magkaka-value lang, class, yung C na to kapag may nakita kang internal support. So, ano, class, ang itsura na internal support? Ganito. So, technically, meron lang tayong two types, class, na internal support. Meron tayong tinatawag na internal hinge to internal roller. Okay? Ang itsura niya, class, is ganito. Pag nakita ka ng ganyan, yung tipong may isang member, class, biglang may bilog doon. Tapos naka-label siya, class, hinge. Ang tawag natin dyan, class, internal hinge or internal pin. Okay? Meron din tayong tinatawag, class, internal roller. Ganyan.
more or less class, ang itsura niyan is ganyan. Or para lang siyang yung sa hinge class, pero ang label niya lang class is roller. Okay? So again class, pag may nakita kang internal support, either internal hinge or internal roller, may value class yung mga C natin dito. Or like yung compatibility equations natin. Okay? Ang pinaka-definition kasi natin class ng compatibility equations is parang yun. Tutulungan niya class, parang release condition. Kumbaga class, nagkaroon ka ulit ng another set of yung 3 equilibrium equations. So kung titignan nyo dito class, ang labas niya dito, yung tatlong yan, tutulungan niya. Okay? Kumbaga class, pag titignan kasi natin, i-analyze natin class, ang meaning talaga ng internal hinge, pag kinat mo siya dun, di ba, discuss natin class kanina, for every cut class ng isang member, may tatlong lalabas, isang shear, isang axial, tapos isang moment. Okay? Ang special class sa internal hinge, pag kinat mo siya dun sa internal hinge, wala kang moment. Okay? So with that class, magkakaroon ka ng parang, yun, pwede mong i-analyze siya dun sa part na yun. Okay? Huwag na tayong magtagal dun class, i-gets na lang natin. Technically kasi class, pag may nakita ka again, internal hinge or internal roller, di magkakabali yung C mo. So ano yung value ng C? Okay? So pag nakita mo class internal hinge, ang value ng C mo is ito. Bibilangin mo lang class ilan yung number of members connected dun sa hinge. -1. Okay? So titignan natin dito class, ang value ng C natin dito sa internal hinge, 1. Bakit? Kasi meron tayong 1, 2 na nakakonect -1. So 2 minus 1, C is equal to 1. Okay? Ganun class pag internal hinge. Pag internal roller class, consistent tayo or constant tayo na 2. So for every internal roller class na makikita mo, meron ka agad value ng C na 2. Gets ba? Okay? Yeah. So ano pa? So yan. So technically class, discuss na natin, no? I-review lang ulit natin. Again class, yung formula, para magamit natin yung formula, dapat alam niyo yung meaning ng mga variables natin dyan. So again class, pag sinabing R, external reactions to. External class, hindi kasama yung internal. Okay? Pag sinabing joints class, supposedly, titignan mo lang yung mga supports class. Okay? Basta, ang pinaka-trick dito class, pag dinesignate mo class na joint yon, dapat mag-follow yung member. Kumbaga, unahin mo muna class, sabihin ko saan doon yung joint, saka mo bibilangin ko ilan yung members. Okay? Tapos yung C natin class, again, ito yung mga conditional equations. Magkakaroon lang yan ng value class pag nakita ka ng internal supports, either internal pin or internal roller. Okay? Again class, pag nakita ka ng internal hinge or pin, yan, bibilangin mo lang kung ilan yung members connected, -1, yun na yung value ng C. Pag nakita ka naman class sa internal roller, matic, C is equal to 2. Okay? Gets ba? So kung titignan nyo class yung formula natin, no? Meron tayong question mark. So ano yung ilalagay natin class sa question mark na yan? So ang ilalagay natin class sa question mark na yan, kung titignan nyo kasi tatlo lang. Tatlo lang yan. Hindi. Mamaya na lang natin discussin, okay? So ang isang problema natin class, yan. Paano mo masasabi class na beam shaft frame short truss? Okay? So yun na lang muna i-discuss natin class. Kasi di ba yung first step natin, again class, kailangan mo malaman kung ano yung type ng structure. So paano mo siya i-classify into beam, frame, o truss? Okay? So gagamitin ba natin yung definitions natin kanina? Yung definitions kasi natin kanina class, medyo vague. So gagawa tayo class ng definition na mas specific. Para isang tingin mo pa lang class, alam mo na kung yan. Kumbaga masasabi mo na siya agad-agad class kung beam ba siya, frame ba, short truss. Okay, so ano yung definition natin class? Ito yun. Yan. Saan yun? Ito. So ito class yung gagamitin natin in defining para ma-classify natin kung beam ba siya, frame ba, short truss. Okay? So pag nakita ka ng structure class, inspect mo agad, meron ba siyang closed loop? So kung wala siyang closed loop class, matic, beam siya. Okay? Again class, yung definition na to, meron tayong disclaimer class. At some point kasi, pag may nakita kang closed, pag
Pag walang closed loop, pwede siya either class frame siya or beam. Okay? Pero makita nyo mamaya class, mas magandang classify natin siya as beam kasi mas simple yung solution. Okay? Again class, pag wala kang nakitang loop, pwede siyang either beam or frame. Okay? Pero again class, for simple solution, i-classify natin siya as beam. Okay? Kapag naman class may nakita kang loop, tapos four-sided at least, frame na siya. Okay? Pag yung loop na nakita mo class, three-sided matic truss siya. Gets ba? So gawa natin ng diagram class para mas mag-gets nyo. So again class, ang gagawin mo lang class, titignan mo yung structure, no? Titignan mo class kapag may makikita kang closed loop. Okay? May nakita kang closed loop class, so ang sagot mo lang naman dyan class is yes or no, di ba? So pag may nakita ka, wala. Pag wala kang nakita class matic, beam na siya. So walang closed loop class, beam. Okay? Pag may nakita kang closed loop class, tanungin mo sarili mo, three-sided ba yun? Yung nakita mo ba class na loop, three-sided? Okay? So again, yes or no lang yan. Kapag yes siya class or no. Pag yes yan class, ibig sabihin yung structure natin matic truss. Pag hindi class, frame na siya. Gets ba? So paano natin i-classify class kung anong type ng structure? Again class, titignan mo lang. May closed loop ba yan? Pag wala class, matic beam. Pag merong class, tanungin mo ulit sarili mo, three-sided ba yun? Kung three-sided siya class, matic truss, else frame. Gets ba? Okay? Example natin class para mas maintindihan. So kung titignan nyo class, ito. Yan. Okay? So titignan nyo class, yan na yung structure natin. So technically class, di ba, walang closed loop, so matic beam natin yan. Okay? So pag titignan nyo ganito class, pag nakita nyo ng ganyan, sabihin nyo class, frame yan. So again class, ito yung pinopoint ko kanina, no? Oo. Technically class, frame yan. Pero again, ika-classify natin siya as beam for the sake of simple solution. Okay? So if classify lang natin siya class na frame kapag may nakita ka ng closed loop na at least four sides. Okay? So again class, pag may nakita kang ganyan, kahit alam mo na frame class, again, frame talaga yan. Pero again class, for the sake of simple solution, ika-classify natin as beam para magamit natin yung formula ng beam. Kung titignan nyo kasi dito class, mas simple yung formula ng beam compared dun sa frame. Yan class. Ito yung sa beam class, ito yung sa frame. So, kumbaga, ang haba-haba pa class. Pakita ko mamaya. Okay? So, again class, pag binagyan ko na isa pang line dito, beam, frame, o truss, so dapat ang sagot pa rin natin dyan class is beam kasi wala pa rin naman siyang closed loop. Okay? So, pag nilagyan ko ng line dito, dyan lang siya magiging frame. Okay? Kasi again class, may nakikita kang closed loop, tapos hindi siya three-sided. Okay? Pero class, pag linagyan ko pa ng line doon, dapat ang classification na natin dito class, truss na siya. Kasi may nakikita tayo class na closed loop, tapos three-sided siya. Gets ba? So, ganun class. Simplihan lang natin. Okay? So, again class, ang pinakahanapin mo dun sa structure is closed loop. Meron ba o wala? Pag wala, matic beam. Okay? Pag meron class, tanungin mo ulit sarili mo, three-sided ba? Kung oo, truss, else, frame. Okay? So kung titignan nyo kasi yung formulas natin, meron tayong question mark dun sa gitna. Okay? So anong meaning yan, class? So yung question mark na yan, class, tatlo lang yung pwedeng mangyari sa kanya. Okay? Kung titignan nyo kasi, class, parang nangyari lang sa formula natin, may hati siya sa gitna. Yan. Yung left side ng formula, class, number yan. Yung right side, number rin yan. Kasi magbibilang lang tayo, okay? So, ang pwede mangyari lang yan dyan, class, is yung left side, yung left number, maging less than. Okay? Pwede siyang maging less than, pwede siyang maging equal, pwede siyang maging greater than. Okay? For each of these class, meron yung meaning. Okay? So, ang pinaka-meaning ng tatlong yan, class, depende. Pero magkakaparehas naman. Okay? So, ito siya class. True to all to.
Itong tatlo. Okay? So pag naging less than yan, class, ang conclusion natin, so yan na yung third step natin, class, conclusion. Pag naging less than yan, class, ang conclusion natin, determinate siya, but unstable. Okay? Pag naging equal yan, class, simply determinate. Okay? Pag naging greater than yan, class, ang sagot lang natin, indeterminate. Bakit ganun, class? Kasi yun yung definition niya. Okay? So, ikaw bahala, class, kung paano mo i-memorize yan. So, technically, class, dalawa lang pala to. So, either i-memorize mo siya. Kasi again, class, kung imagine niyo, no, may number dito, may number doon. Kung compare mo yung dalawang number na yun, class, para mapalitan yung question mark. So, it's either, class, again, less than, equal, or greater than lang siya. For each of this, class, may meaning yan. So, again, class, pag naging less than siya, determinate but unstable yan. Pag equal sign, determinate. Pag greater than, indeterminate. Okay? So, pag hindi mo kaya mag-memorize, class, i-gets mo lang kung paano nangyari yun. So, paano ba nangyari yun, class? So, ang galawan lang natin dito, class, tandaan mo lang, di ba, dun sa question mark, okay? Yung left side na yan, class, yan kasi yung unknowns natin. Kumbaga, yan yung gusto nating isolve. Okay? Ito yung number of unknowns. Yung nasa right side, class, ito na yung number of equations. Gets ba? Kung i-analyze kasi natin mabuti, class, lahat ng left side, so kung titignan nyo, class, lahat ng left side, yan yung side, class, kung lahat, kung saan may reactions. Okay? Again, class, tandaan yung sinasolve natin dito, i-analyze natin yung structure. Para masabing i-analyze mo yung structure, class, ang first step natin dyan, to solve natin yung reactions. Okay? So, safe to say, class, lahat ng nasa left side, yan yung unknowns natin. Okay? Tapos lahat kasi nasa right side, ito na, class, yung equations natin. Okay? So, diba, class, may rule tayo sa algebra. Para ma-solve mo, class, yung number of unknowns, ano yun nandito, class? Diba dapat ang nandyan is dapat yung number of equations should at least equal or be greater than yung number of unknowns. Pag nangyari yun, class, diba? Pag mas marami tayo or sakto lang, yung number of equations compared to the number of unknowns, masasolve natin yung unknowns. Okay? So again, class, diba pag nasolve mo yan, ibig sabihin, determinate. Kasi diba, class, yun yung definition natin ng determinate. Definition of determinate, class, gamitin mo lang yung tatlong equations. Technically kasi equations natin dito, yan yung tatlo. Okay? So, di ba ang definition natin dito, class, pag na-solve mo yung reactions, gamit lang yung equations na yun, determinate siya. Okay? So, kung titignan nyo dito, class, kapag less than or equal matic, class, ibig sabihin, pwede mong isolve yung number of unknowns, class, determinate siya. So, magiging indeterminate lang siya, class, kapag hindi mo kayang isolve yung unknowns. So, mangyari lang yun, class, kapag mas maraming unknowns compared dun sa number of equations. Gets ba? Okay? So, i-gets lang natin, class. Again, pag less than, determinate but unstable. Yung tatlong yan. Okay? Tapos may times rin, class, na kahit ganyan siya or ganito, pwede na siya maging unstable. Kailan nangyayari yun, class? So again, class, pag less than, matic, unstable na siya, it's determinate, no? So pag equal sign, class, matic, determinate. Pag greater than, indeterminate siya. Okay? Tapos, class, kailangan mo na lang assess yung dalawang to, kung stable ba sila or unstable. Actually, class, kailangan mo lang malaman kung kailan sila nagiging unstable. So tatlo lang yung, class, kailan sila nagiging unstable. So magiging unstable sila, class, tatlo. Una, class, first, kapag yung reactions mo parallel to each other. So, parallel. Okay? Second, class, kapag yung reactions mo concurrent. Yung magmi-meet sila sa isang point. Okay? Tapos, third, class, kung titignan nyo kasi equation natin ng truss. Bakas kung titignan yung equation natin ng truss, walang C. Kumbaga walang internal supports. Okay? So, matik, class, pag nakikita ka ng truss, pag nakikita ka, class, ng truss na may internal support, unstable na siya.
Gets ba? Okay? So, kailan magiging unstable class? Sa klase natin, tatlo lang, no? Kung titignan yung module, madaming ways, pero sa ating class, tatlo lang. Okay? Kapag class naging less than yung question mark mo, matik, unstable yun. Okay? Tapos class, pag nakita mo yan, pag lahat ng reactions niya class, ito, meron tayong example. Yan. So, yung una nating class na scenario, kapag yung, yan, kung titignan nyo dito class, yan, diba, pag ruler class, ganyan. So, kapag yung reactions mo class, parallel to each other, lahat dapat unstable na yan. Bakit class? Kasi parang naging skateboard yung building mo. Pag tinulak mong ganyang class, hindi na siya babalik sa dati. Mag-move siya dito. Hindi na siya babalik dun. Kasi ang definition ng stability class, dapat pag tinanggal mo yung load, babalik siya sa dati. Okay? So, unstable na pag ganyan. Second class, yan. Kapag concurrent sila. So, kapag class yung mga reaction mo, magmi-meet silang lahat at a certain point, unstable na rin siya. Tapos class, kapag yung trust mo, meron internal support. Gets ba? So, yun na yun class. Yun na lahat yung discussion natin sa determinants of structures. So, para mas mag-gets sa ating class, kailangan natin i-apply. So, mag-classify na tayo class ng structures. Kailan siya nagiging determinate? So, apat lang yung sa ating class, no? Apat lang yung pwede nating sagot. So, ang una nating sagot class, determinate but unstable. Pwede ring determinate lang siya. Again, class, pag sinabing determinate, matic, stable na yun, no? So, apat lang yan. So, kung titignan yung instructions dyan, class, apat lang. So, una class is either determinate siya. Okay? Second class, either determinate but unstable. Tapos class, indeterminate. Tapos indeterminate and unstable. Okay? So, kumbaga for now class, ang negative natin is kapag naging indeterminate siya. Kasi again class, pag indeterminate siya, hindi natin masosolve gamit yung equilibrium equations. Okay? So, tas pag na-prove mo class na indeterminate siya, kailangan mo kunin yung degree of indeterminacy niya. Paano mo kukunin yun class? So, isipin mo na lang class. Yeah. Paano mo kunin yung degree of indeterminacy? Diba, magiging indeterminate siya class pag greater than. So, pag 3 yan, tapos 2. I-minus mo lang class yung dalawa, yun na yung degree of indeterminacy. 1. Okay? Kumbaga, 3 minus 2 class, 1. Gets ba? So, again class, sagutin na natin para mas mag-gets natin. So, simulan natin class sa example 1.1. So, ito class, yan. I-ano na lang natin, no? Ito yung A, B, C, tapos D. Para hindi ko na isulat ulit. Okay? Sagutan natin class yung A. Again class, meron lang tayong steps. Meron tayong steps. Okay? So again, ang first step natin class, di ba kailangan mo muna siyang i-classify kung anong type ng structure siya. So kung titignan natin class, ito. So again, sa classification ng structure class, titignan mo lang kung may closed loop. So kung wala classmatic, ang classification na natin dyan is dapat beam. So beam siya. Okay? So since alam mo na beam class, dapat alam mo rin kung ano yung formula ng beam. So ang formula ng beam class, R is it equal to 3 plus C lang yan. Okay? Tapos class yun na, start na natin magbilang. Kung gagamitin na natin yung formula. So ilan yung reactions class? So kung titignan natin class, 3. Tatlo dito, isa dun. Okay? So dito class, again, dito kasama si internal support yan. Ang R natin class, definition natin ng R external support lang dapat. So again class, meron tayong tatlo dito kasi fixed. Tapos dito class, ruler yan, so 1. So alam natin class, meron tayong 4 na external reactions. Okay? So copy lang natin yung 3 class. Tapos class, ilan yung C natin? So kung titignan nyo class, C, magkaka-value lang yung C class kapag meron tayong internal support. So di ba internal roller yan class? Matic class, pag internal roller, 2 na yan. Isipin nyo lang class, pag roller skates. Di ba? Pag side view nun, dalawa yung gulong. Okay? So yun na yun. So kung tignan natin class, 4 is greater than 5. Again class, pag ganito, greater than tayo, no?
So yung unknowns, parang greater than, less than yan. Yun din pala class, yung less than, no? Para mas mag-gets nyo class, pag less than, tignan mo lang kung saan yung mas malaki. So mas malaki yung dito class, di ba? So dapat andito yung puwet ng arrow. Kasi from greater to lower. Okay? So dito class, ang conclusion natin dito. So since mas maliit yan, pwede natin i-solve. So determinate tayo class, but unstable. Determinate class, but unstable. Okay? So B, next. Tuloy-tuloy lang tayo class. So ito naman class, again, classify muna natin kung ano siya. Beam frame o truss. So wala siyang closed loop class, somatic beam. Okay? Tapos ano yung formula ng beam class? Same. R is it equal to 3 plus C. Tapos ilan yung R class? Again, ang R yan yung external support. So may isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay? So meron tayo class 5. Tapos, pay lang natin yung 3. Tapos meron ba tayong internal supports class? Meron. So ang internal supports natin class, hinge. So ang formula natin dito class, di ba, is number of members connected. So 1, 2, minus 1. So meron tayong 1 dito. Tapos same 1, 2, minus 1. So 1. So ang value ng C natin class, 1 plus 1, 2. Okay? So 5 class is equal to 5. So ang conclusion natin dito class, the structure is determinate. Okay? Simple lang. Tapos C class, so mag-move tayo dito. Yan. Okay? So again class, beam frame o truss, wala tayong nakikitang closed loop, so beam. Formula ng beam class, R is it equal to 3 plus C. Gamitin natin yung formula class, ilan ang R, so hinge tayo, so may dalawa dito, 1, 2. Roller dito class, 1. Fix tayo class, so 1, 2, 3. Okay? So 2 plus 1 plus 3, 6. Meron tayong 6 external reactions. Okay? So copyin lang natin, question mark, 3. Meron ba tayong value ng C class? So kung titignan natin, oo, kasi meron tayong internal support. Dito class, hinge yan. So 1, kasi number of members connected, minus 1. So 2 minus 1, 1. Dito rin class, same. Number of members connected, 2 minus 1. So 1. Dito class, matic, no? Pag internal roller, 2. So 1 plus 1 plus 2, 4. Okay? So dito class, 6 is less than 7. So again class, ang verdict natin dito is determinate but unstable. Okay? Tapos, lastly class, for example 1.1. So ito. So ano yan class? Beam frame o truss. So kung titingnan nyo class, oh, meron siyang closed loop. Sabihin ba frame ba yan? Oo, kasi hindi naman siya three-sided. Okay? So huwag tayo magkakamali dito class kasi kung titignan nyo, ito ground yan. Kumbaga hanapin nyo class kung saan doon yung structural member. Okay? So structural member natin class ito. Technically class ito, support yan. Yung link. Ito kasi hindi siya structural member class, support siya. Kasi parang rope yan. Okay? Kumbaga para mas ma-imagine nyo, pwede mo naman siyang i-drawing class as ganito actually. Para hindi tayo malito dun sa closed loop. Yan. Diba? Kung yan yung ground. Yan. Okay? So, dapat ang classification natin dyan, class beam. Bakit? Kasi ito, nandito class, at saka ito, tapos ito, hindi sila structural member. Okay? So, dapat alam natin class, beam siya. So, kailangan mo i-assess class kung yung loop ba na yon structural member. Lahat. Okay? Again, beam. So, ang formula ng beam class, R is it equal to 3 plus C. Okay? So, ilan ang R natin class? So, baka sabihin nyo class, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, mali pag ganun class. Bakit? Kasi again class, ang structural member lang natin, ito.
So since yan yung structural member class, ano yung nagso-support dun sa structural member, yun yung i-consider natin na support. So kung titignan nyo kasi ang support yan, yung tali na to. So kung babalikan natin kasi yung table natin kanina, ang rope may isa. Okay? So dapat ang R natin class, isa, dalawa, tatlo, apat. Kasi parang classified siya as roller. Dapat number of reactions natin class external, 4. Okay? So equal to 3 class plus yung C. So wala tayong internal support, so C is equal to 0. Okay? So 4 class is greater than 3. So ang verdict natin dito class, the structure is indeterminate. Kasi class, again, yung unknowns, number of equations, never mong solve kasi mas konti. Okay? Tapos as alamin natin kung ano yung degree of indeterminacy, iba-minus lang natin yung dalawa. So 4 minus 3, 1. So ang answer natin class, first degree, indeterminate. Gets ba? So again class, ganun yun, no? Careful tayo dito. Di porke may loop class, frame na siya agad. Supposedly, assess mo class kung lahat ba nung nagko-comprise ng loop structural member. Okay? So move on tayo class para matapos na. Okay? So sa example 2, 1.2 class, same procedure. Classify the following structures. So again, ang pwede lang nating sagot dito class no is, oh, may mali. Nakalimutan ko class, dapat pala dito, no? Oo. Mali yung sagot natin kanina. Ang sagot dapat natin class is first degree indeterminate tapos unstable. Bakit siya unstable class? Kasi di ba meron lang tayong tatlong types kung kailan siya naging unstable. Okay? Kapag class yung reactions niya, parallel. So kung titignan nyo dito class, lahat sila parallel. So dapat idagdag natin class na yung structure natin sa unstable. Yung sagot natin kanina class ng first degree indeterminate, dagdagan natin and unstable. Sorry. Okay? So yun. Sagutan na ng ating class yung example 1.2. So same procedure. Okay? Simulan natin dito class sa una. So yan na lang yung tawagin nating E. Okay? So again class, ano yung classification natin? So again, ang una natin titignan class, may closed loop ba? So pag wala class, matic, classification natin is beam. Okay? So ano yung formula ng beam class? Ang formula ng beam, R is it equal to 3 plus C. Okay? So start na natin magbilang class. So R, external reactions yan class. So dito meron tayong dalawa kasi hinge yan. 1, 2. Roller yan class. So 1, 1, 2 rin dito. Dito class, fix yan. So 1, 2, 3. So, number of reactions class, 2, 4, 5 plus 3, 8. Plus sign 3, wala tayong internal support. So 0. So 8 class. So 8 is greater than 3 class, no? Ang sagot natin dito, so indeterminate siya class. Kasi yung number of unknowns, malaki sa equations. Okay? Tapos, degree of indeterminacy, 8 minus 3, 5 degree indeterminate. Okay? So again, class, ipakita natin dito. Kasi, short tayo class, di ba frame yan? So yun yung pinaglalaban ko kanina class. So, pwede rin niyang i-frame. Kasi frame naman talaga siya. Okay? Ano yung formula natin class ng frame? Again, tatandaan lang natin si Mr. JC. Bakit class Mr. JC? Kasi class, pina-frame niya yung birth certificate ng tatlo ng junior. Pagdating ng panahon class, magkakaroon siya ng tatlong manugang. Tapos question mark lang dito, plus, plus. Okay? So, magbilang tayo. Dito class, kapag may nakikita ka ng joint, may J na sa formula mo, dapat yun lagi yung una mong bilangin. Okay? Kasi class, kung ano yung designate mo ng joint, doon magde-depend kung ano yung members. Okay? So, ang joints natin class, technically lahat ng supports, tapos lahat ng dugtungan. Joint yan. So, ang joint natin class, ito, no?
So joint yan, joint to, 3, 4, 5, tapos 6. Okay? So again class, meron na tayong 6 na joints. So substitute na natin doon. Ito class, pwede na natin i-0 kasi wala naman internal support. Okay? Tapos class, after natin mabilang yung joints, bilangin na natin kung ilan yung members. Again class, ang definition natin ng member, yun yung segment in between joints. So pag sinabi mong yan yung joints mo class, lahat ng structural member in between yung joints, yun na yung member. So meron tayong 1, 2, 3, 4, tapos 5. Okay? So ito class, 5. Tapos ilan yung reactions natin class? Again, 2, 4, 5, 8. So kung titignan nyo class, pinuprove lang natin na parehas dapat yung sagot. So 15 plus 8, 23. Okay? Tapos 18. So 23 is greater than 18 class. Therefore, the structure is indeterminate. Kasi class, mas marami tayong unknowns kasi yung equation. So hindi mo sa-solve yan. So indeterminate. Okay? Degree of indeterminacy class, 23 minus 18. 5th degree indeterminate. Okay? So yan yung pinaglalaban natin class. Kung titignan nyo, parehas lang yung sagot. Okay? Pero kung titignan natin class yung solution, mas magkakamali ka dito class. Mas magkakamali ka pag ginamit mo yung frame. So mas maganda class, ito na lang. Okay? So again class, as long as wala kang nakikitang closed loop, pwede mo siyang i-classify as beam. Okay? Kasi magpinsan yung dalawang yan class. Kumbaga yung formula ni frame class pwede sa beam, pero yung formula class ni beam, never siyang mag-work sa frame. Hindi siya vice versa. Okay? Sagutan naman natin class yung B. Sa B class, again, beam frame o truss. So ito class, no question, frame yan kasi meron tayong closed loop tapos at least 4 sides. So frame. Formula ng frame class. Tandaan nyo lang si Mr. JC. Si Mr. JC class, pina-frame niya yung birth certificate ng tatlo yung junior. Pagdating ng panahon, magkakaroon siya ng tatlong manugang, question mark, plus, plus. Okay? Ngayon class, pag may J, yun dapat lagi yung una nating bibilangin. Okay? So ito yung may tiwala lang sa joints class. So pag sinabi mo class, ito is a joint 1, 2, 3, 4. Siguro 5 tapos 6. Okay? So again class, meron kang bilang na 6 na joints. So 3 times 6. Wala tayong internal support, so ito is 0. Okay? So after mong bilangin class yung joints, mabibilang mo na kung ilan yung members. Kasi bibilangin mo lang class yung segments in between joints. So meron tayong 1, 2, 3. Titignan nyo class, joint yan. So 4, joint yan, 5, tapos 6. Okay? So meron tayo class dito 6. Yan yung reactions natin class, 2 dito, 1 doon, so 3. Okay? Tignan natin class 18, 21. Tapos ito 18. So kung titignan nyo class, 21 is greater than 18. 3rd degree indeterminate. So ang sagot natin class, mas maraming unknowns kaysa sa equations, indeterminate, minus mo, 3rd degree indeterminate. Okay? So dito natin class palalabasin kung bakit mahalagang unahin mo muna yung joints. Kasi class, dalawa yung solution natin dito. So again class, frame yan, di ba? Ang formula natin class, si Mr. JC. May 3 junior, 3 manugang, plus, question mark. Okay? Bakit? Kasi class, pag sinabi mong 4 lang yung joints dito, pwede naman kasing ganun eh. Okay? Sabihin mo class, ito lang yung joint, ito yung joint, 1, 2, 3, tapos 4. So, dinesignate mo class, 4 lang yung joint natin. Again, class 0 tayo kasi wala tayong internal support. Ngayon, bibilangin natin kasi ino yung members. So, ang members na lang natin, class 1, 2, 3, tapos 4. Bakit 4 lang class? Kasi in-skip mo to. Kumbaga, hindi mo siya rin-recognize sa joint. So, dapat class ganun. Kaya mas maganda class, unahin mo muna lagi kung ano yung joints. Kasi kung ano yung joint class, yun na yung limits kung paano mo malalaman kung ilan yung members. Okay? So, again class, meron tayong 3. Yan. So, titignan natin class 12 plus 3, 15 is greater than 12. Okay? So, kung titignan natin class, yan din yung sagot. Gets ba?
Okay? So tuloy-tuloy lang natin class para matapos. Okay? So titignan nyo class. Mas exciting yung next example natin. Yan. Yung malaki. Malaki. Okay? So parang two-story frame na siya. So again class, frame yan class kasi kung nakikita nyo, meron tayong closed loop. Tapos four-sided siya. Okay? Tawagin natin yung C. So sa C class, dating gawin. So sure na tayo dyan sa class frame siya. Kasi meron tayong nakikita class na closed loop tapos four-sided. Tapos ang formula natin class ng frame is si Mr. JC. Okay? Bakit Mr. JC? Kasi Mr. JC kasi class, pina-frame niya yung birth certificate ng tatlo yan, junior, magkakaroon siya tatlong manugang, question mark plus. Okay? Tapos bibilangin natin class kung ilan yung joints. So again class, depende ulit kung ilan yung designation mo. Okay? So again class, sabihin natin ito yung mga joints natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapos 9. Okay? So, meron tayo class, dinesignate na 9 na joints. Okay? So, with that class, pwede na tayo magbilang ng members. So, since sinabi natin class, yun lang yung joints natin. So, in between joints class, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, meron tayong 10 na members. Okay? Ilan class yung external reactions natin? Tatlo dito, no? 3, 6, 9. Okay? Ilan class yung C natin? So, C class, magkaka-value lang yan pag may internal supports tayo. So, kung titignan nyo class, meron, no? So, meron tayo dito. So, again, di ba pag hinge class, number of members connected, minus 1. So, 1, 2, minus 1. So, 1. Ito rin class, 1. Tapos dito rin, 1. Okay? Dito class, dito mag-iiba. Kasi number of members connected, class 1, 2, tapos 3. Formula natin class, number of members connected, minus 1. So, 3 minus 1, 2. Okay? So, yung value natin ng C class, 1 plus 1 plus 1 plus 2, 5. Gets ba? Okay? So, dito class, 13, 9, 27 plus 39, 27 plus 5, 7 plus 5, 32. So 39 is greater than 32 class. Okay? So ang verdict natin dito class, di ba, is maraming unknowns kaya equation, indeterminate. 7th degree. Okay? Stable naman siya class kasi, yeah. So dito class, meron pang isa. So ipakita ulit natin class yung parang may use. Para lang masabi natin class na kaya lang. Okay? Designate natin again. Again, di ba frame siya class, tapos Mr. JC, again class 3, 3, plus, plus. Okay? So again class, lagi pag may J tayo sa formulas, magandang yun muna yung bilangin natin. Sabihin natin class 1, 2, 3. Bilangin natin yun. 4, tapos yung dugtungan nun yun, 5. Tapos ito, 6, 7. Ito class, 8, 9, 10, 11, tapos 12. Okay? So may nabilang tayong 12 doon class. So with that class, na-designate natin yung joints. Pwede natin bilangin yung members. So yung members natin class, in between joints lang yan. So yung segments or members in between joints. So 1, 2, 3, 4, 5. Dito class, 6. Yung pagitan ng dalawang yun. 7, 8, tapos 9, 10, 11, 12, 13. Okay, so meron tayong nabilang ko sa 13. Okay, tapos class, again, meron tayong 9 na reactions. Same kanina kasi may nabilang tayong 5 kasi 1, 2, 3 plus yung dalawa doon. Okay,
So titignan natin class 48. 36 plus yon 41. Okay? So sure na tayo class, ang sagot natin dito indeterminate kasi mas marami tayong unknowns kesa sa equations. Tapos degree of indeterminacy class 7. Gets ba? Okay? So tuloy-tuloy lang tayo class. Yan. Yeah. So D, move tayo sa D. Yan, may overhang. So kung titignan nyo class, paano kung may overhang? Hindi ko nalisin yan, no? Kasi frame naman yung next class eh. So gets lang natin class, ito na yung D. So, D. Okay? Shucks, ang haba na ng video. So, kung titignan natin class, focus tayo dito, no? So alam natin class frame yan, tapos yung formula ng frame class is yun. So mag-start na tayo magbilang class. Again, as long as may J tayo sa formula, yun muna yung unahin natin. Okay? So again class, sabihin na natin ito muna. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So sabihin natin class, yan lang yung joints. So meron tayong 12 na joints. Tapos wala tayong internal support, so 0. Okay? Tapos, bilangin natin yung members. So yung members natin class, again, ang definition natin ng members class, yun yung segments in between joints. So ito class, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tapos 14. Meron tayong 14 class. Okay? Ilan yung reactions natin class? 3, 6, 9, 12. Yan. So kung titignan natin class, ito class is 50, 36. So 50 is greater than 36 class. So alam ulit natin class, indeterminate siya kasi maraming unknowns kasi yung equations, i-minus natin class, 14th degree indeterminate. Okay? So again, ang bago dito class yung overhang. So kung titignan mo class, pag hindi natin, syempre, hindi natin ito bibilangin class as member kasi hindi naman natin kinonsider na joint yung dulo. Okay? Ganun class yung nangyari dito sa first. Okay? Sa second class, i-consider natin na joint yun. So joint 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay? So again, yung next solution natin class, i-consider natin joint, yung overhang, yung free, yung ito, free end. So again class, ano yung bilang natin? Kalimutan ko, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Shucks, wait. Again class, ang bilang natin 16, wala tayong internal support, so 0. So since na-designate natin yung joints, bilangin naman natin class yung members. So member natin class, yun yung segment in between joints. So joint. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalimutan natin ito. 15, 16, 17, tapos 18. Okay? Meron tayong 18 class. Ilan yung reactions natin? Again, still 12. Okay? Pag inad natin ito class, ito 62. Ito class 3 plus 30 plus 18, 48. Okay, so definitely class 62 is greater than 48. Ang conclusion natin class is indeterminate. Bakit? Kasi mas marami tayong unknowns class kasi yung equations. Tapos pag minus natin class, yan yung degree of indeterminacy. Okay? Tapos sagutan na natin yung E class.
Yung E, kung titignan natin, ito yon. So, since wala tayo mas nakikitang closed loop, beam. Formula ng beam, R is equal to 3 plus C. Ano yung reactions natin, class? 1, 2, plus 1, 3. So, 3, wala tayong anong class, no? Internal support, so 0. So, 3 is equal to 3. The structure is determinate. But then again, class, unstable siya. Bakit? Kasi kung titignan natin, class, di ba, ito yung reaction dyan, ito yung reaction dito, tapos ito yung reaction yan. Titignan mo kasi yung line of action nun, meron silang common point of intersection. With that, class, sabihin natin dito, but unstable. Okay? Tapos, class, sagutin na rin natin tong F. So, yung letter F natin, class, dito ko na ilagay, no? So, ano yung structure natin, class? Again, since wala tayong closed loop, safe to say, beam. Gamitin natin yung formula ni beam, class. R is equal to 3 plus C. Number of reactions, 3, 6, plus 4, 10. 10 is equal to 3. Wala tayong internal support, so 0, class. So, 10 is greater than 3. Okay? So, ano yung conclusion natin, class? Indeterminate. Kasi number of unknowns is greater than number of equations, class. Tapos degree of indeterminacy, class, 10 minus 3, 7. Okay? Tapos lastly, class, G. So ano yung classification natin, class, ng structure? Frame siya, class. Bakit? Kasi may closed loop tapos 4 sides. So frame. Formula ng frame, class, si Mr. JC. Nagpa-frame siya ng birth certificate ng tatlo niyang junior, magkano siya tatlong manugang, plus. Okay? So, joints, class, designate natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, meron tayong 12 na joints. So, pag na-designate natin yung joint, class, pwede natin magbilang ng member. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So meron tayong 14 class na members. Reactions, class, 3, 6, 9, 12 plus 12 is equal to internal supports, class. So you see, meron. So again, class, pag hinge, no? So, pag roller, class, huwag na matic, dalawa na yan. Okay? Dito naman, class, pag hinge number of members connected, so 1, 2, 3, 4, minus 1, so 3. So, yung C natin, class, 3 plus 2, 5. Okay? So, titignan natin, class, ito is 54. It's greater than 41. Okay? Conclusion natin, class, indeterminate. Degree of indeterminacy, class, 54 minus 41, 13. 13th degree indeterminate. Okay? So, yan na yun. So, again, class, anong bago? Dito, class, kung titignan nyo, no, yung may overhang. Pag may overhang, class, depende sa'yo. Pag ibibilang mo yung free end na joint. Pag ginawa mo yun, class, dapat may member ka dun. Pag hindi mo yung binilang na joint, class, wala kang member dyan. Okay? Tapos, class, again, ito. Kapag yung reactions mo, class, concurrent sila, may common point of interest, matic, class, maglagay ka ng unstable. Okay? Tapos last class, gawin natin 2 parts yung discussion. Kung titignan nyo, class, example 1.3. So example 1.3 natin, class, yan, ganyan naman yung more or less pag-trust na siya. Paano naman pag-trust? Okay? Technically, class, same lang. Parehas lang yung procedures natin all throughout. First step, class, identify yung type ng structure. Sabihin mo, or like, ano yun, write kung ano yung formula for the respective structure. Tapos, yun, magbilang ka na, class, to accomplish the formula. Okay? So, unahin natin to, class. So, anong bago dito?
So 1.3a. Okay? So beam frame of truss class. So since nakita natin closed loop tapos three-sided matic class truss. Ay, ano yung formula ng truss class? Si Mr. J. Magtiwala lang tayo class kay Mr. J pag nilalamig ka kasi meron siyang dalawang jacket. Okay? So same class, pag may J sa formula natin, bilangin lang natin agad kung ano yung joints. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So meron tayong 7 class na joints. So with that class, dapat mabilang na natin yung members. So again, class definition natin member in segments in between joints. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So meron tayong 11 members class. Ilan yung reactions natin? 1, 2, tatlo ba doon class? So again class, hindi ganun, no? So sa pagbibilang ng reaction class, consider mo muna kung saan dyan yung structural member. Ang structural member natin to, di ba class? So ano yung nagsusupport doon? So ito, so matic class, meron tayong dalawa dyan. Kung titignan nyo class, it's a link. Link yan. Lubid, cable, or rope. So dapat meron lang tayong isa doon. So dalawa dito, isa doon class, so tatlo. Kumbaga class, hindi ito yung support ng structure, yan yung support ng structure. Okay? So titignan natin class, 14 is equal to 14. So predict natin class, the structure is determinate. Okay? So move on tayo class, B. So yung second class, ganun pa rin, beam frame truss. May triangles tayo, closed loop na three-sided, so matic truss. Formula ng truss class, M, si Mr. J. Tiwala lang tayo sa Mr. J kasi lagi siyang may dalawang jacket. Okay. Tapos joints. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tapos 10. Tayong 10 na joints class. Number of members class, bilangin natin in between joints. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Then yung reactions natin class, isa, dalawa. Dalawa. Okay? Tignan natin class, 19 is less than 20. So ang predict natin dito class, determinate but unstable. Okay? Letter C class. Same class. Closed loop, three-sided. So classification is a truss. Formula class si Mr. J. Okay? So tiwala lang kay Mr. J. Dalawa siyang jacket. Joints. Joints natin dito class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, meron tayong 12 na joints. With that class, pwede natin bilangin yung members. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, meron tayo mas 19. Ilan yung reactions? 1, 2, 1, 1, 2. So, 2 plus 2 plus 1, 5. So, 24 is great equal to. 24 class is equal to 24. Ang predict natin class is determinate. Okay? I-expert nyo to class kasi gagamitin na rin to hanggang dulo. So again class, may times kasi na pag indeterminate yung sagot, again class, hindi natin kayang isolve. So ang sagot natin doon, no solution. So, dapat i-expert natin to. Okay? So letter D class. Ito. So ito dito class, may something na bago. So again class, the fact na meron tayong triangles, truss.
Now, formula ng trust natin, class, M, Mr. J. Tiwala tayo, may dalawa siyang jacket. Okay? So, dito. So, again, class dito, anong bago dito? Dito, class, meron tayong kahit parang nag-intersect sila, hindi siya considered as joint. Bakit? Kasi class, kung i-observe niyo yan, eto, hindi siya joint. Kasi hindi siya support, kumbaga walang resistance dun. Okay, bakit class? Kasi hindi siya naka-fasten. Kumbaga imagine nyo lang siya class, nakapatong lang siyang ganyan. Kumbaga hindi siya na-fasten dun. Pwede mong hilain, maghihiwalay yan. Okay? So pag ganun yun class, hindi natin siya i-consider na joint. Kasi parang nag-overlap lang sila, hindi sila na-fasten, walang resistance, hindi siya joint. Okay? So ano yung joints natin dito class? Ang joints lang natin class yung may drawing na ganun. Yan, no? Oh. Okay? Kasi parang yan yung fastener. So 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 times 2, 10. Okay? So dito ko ilagay. So meron tayong 10 na joints. So with that class, ilan yung members natin? So again class, eto, since hindi natin to kinonsider yung gitna ng joint, ang bilang natin dito class, 1, 2. Dalawang members lang yun. Okay? So diba ang bilang natin class is yung segments in between joints. So 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So meron tayo class 21. The members. Ilan yung reactions natin class? 1, 2, 3. So titignan na ng class. 24 is greater than 20. The verdict is indeterminate. Fourth degree. Okay? Dalawa na lang class. Next, yung letter E. So kung titignan natin class, ganyan. So same class, mayroon tayong three-sided loop, truss. Formula ng truss class, si Mr. J. Meron siyang dalawang jacket. Okay? Joints natin class, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So meron tayong 9 na joints. Okay, ilan yung members natin class? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na members class. Ilan yung reactions natin? 2, 4, 6. Okay. So 18 class is equal to 18. Structure is determinate. Okay. Tapos lastly class, yung F. Pilit natin. So again class, three-sided closed loop truss. Formula natin class, Mr. J. May dalawa siyang jacket. Okay. Number of joints. Huwag na lang natin bilangin yun class. No? 1, 2, 3, 4. So paano pag ganito class? Paano malalaman kung joint or hindi? Kasi dito, di ba class, kaya nating sabihin kung joint sa class kasi may nakikita tayong fastener. Paano class pag ganito? So sa klase nating class, pag nilagyan ko ng letter, ibig sabihin joint yun. Nakita yan. So pag may letter A doon class, ibig sabihin joint siya. Kumbaga, eto class yan, naka-fasten yan. Kasi naglagay ako ng letter doon. Okay? So bilangin na lang natin yung hints. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So meron tayong class 6 na joints. So yung members natin class, again, yung in-between joints, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 na members. Again class, ganun no? Since binilang natin to class ng joint, eto tsaka yun, member yan. Okay?
Number of reactions natin class, 3. So titignan natin class, 12 is equal to 12. Okay. So ang verdict natin class is determinate. But then again class, kung titignan nyo, pag trust kasi, matik no? Pag trust classes may internal support, unstable siya. But unstable. Okay? So ganun yun class. Again, tatlo yung steps natin, no? Identify yung type ng structure, ano yung formula, tapos gamitin mo yung formula. Okay? So, 4 lang yung sagot natin class, either determinate but unstable, indeterminate, tapos indeterminate and unstable. May mali ba? Mali ako dito class. Ayusin ko. Dapat 12 yun class, no? Kasi 9 plus 3 class is 12. Okay? So again, i-cut muna natin dito class. Mamaya yung part 2. Gawin natin yung 2 parts yung module 1. Thank you for listening. See you again in the next video. Tingnan niya kayo. Stop share. And